Ngayong araw ay bubuksan natin ang isang kwento ng kaso na nag-iwan ng matinding palaisipan sa mga tao sa Estados Unidos. Isang pagkamatay na mahirap ipaliwanag, isang desisyong hindi tugma sa lohika at isang pamilya na walang tigil sa paghahanap ng katotohanan sa kabila ng isang sistemang tila gustong manatiling nakabaon ng lahat. Walang tigil ang pagbagsak ng niyebe noong gabing iyon ng Enero sa Philadelphia at ang buong lungsod ay tinatakpan ng malamig at tahimik na puting niyebe. Sa loob ng apartment 603 sa Venice Lofts sa Manayunk, natagpuan ang isang 27 taong gulang na babae na may 20 saksak sa katawan, kabilang ang 10 sa likod ng kanyang ulo at leeg. Sino ang nasa likod ng marahas na pagpaslang na ito at bakit kaya hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan ito sa buong komunidad? Ngayong oras ay samahan niyo akong himay-himayin ang mga detalye ng kaso ni Ellen Berg at bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Isinilang si Ellen Berg noong ika-23 ng Hunyo 1983 sa New York City. Bilang nag-iisang anak ni na Josh Greenberg at Sandy Greenberg, ang kanyang pagkabata ay puno ng init, tawanan at pagmamahal na walang kondisyon na nagbigay sa kanya ng matibay na kumpiyansa. Nang lumipat ang pamilya sa Harrisburg noong kalagitnaan ng dekada 90, mabilis siyang nakibagay at ang likas niyang karisma ang siyang naglapit ng mga kaibigan sa kanya. Sa Penn State University, lalo pang lumitaw ang masigla niyang personalidad. Naging lionizer siya kung saan ipinapakilala niya ang mga atleta at kanilang pamilya sa buhay sa campus at tumutulong pa ito sa football field. Nakakahawa ang kanyang mga ngiti at walang hanggan ang kanyang enerhiya. Lahat ng nakakakilala kay Ellen ay hindi siya makakalimutan. Matapos niyang makuha ang kanyang degree sa communications, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Hindi niya naramdaman na para sa kanya ang landas patungong speech pathology kaya nagbago siya ng direksyon at nag-aral sa Temple University tuwing gabi para makuha ang kanyang teaching credentials. Pagsapit ng 2011, natagpuan niya ang kanyang calling bilang guro sa unang baitang sa Juniata Park Academy sa Philadelphia. Mahal na mahal siya ng mga batang kanyang tinuturuan. Pinupuro din siya ng mga magulang nila at mula noon, nahanap na ni Ellen ang kanyang layunin sa buhay. Dito papasok si Samuel Hankin Goldberg. Siya ay lumaki sa maayos na buhay sa Pennsylvania at anak siya ni Richard Goldberg, isang matagumpay na negosyante na may kumpanyang nagtatanggal ng konpidensyal na dokumento. Kalaunan ay nagtrabaho siya bilang producer para sa NBC Sports. Si Samuel ay kaakit-akit, may karisma at may malawak na koneksyon sa masinsinang Jewish community sa Philadelphia. Nagkakilala sila ni Ellen sa pamamagitan ng magkakaibang pareho nilang kakilala noong bandang 2007. Dinala ni Sam si Ellen sa South Carolina habang siya ay nagko-cover ng PGA Tour at pagbalik nila, opisyal na silang magkasintahan. Sa paningin ng iba, perpekto ang kanilang relasyon. Matapos naman ang 3 taon na pagsasama, nagpropose si Sam kay Ellen sa isang beach sa California noong Hunyo 2010. Sa mga sumunod na araw, itinakda ang kanilang kasal sa ika-13 ng Agosto 2011 sa isang hotel sa Hershey. Pero sa likod ng magandang imahe, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak. Napansin ng mga kaibigan ang pagbabago kay Ellen matapos ang engagement. Napansin ng kanyang matalik na kaibigan na si Allison Stern na mas kaunti na ang oras ni Ellen sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan at madalas na siyang kasama ang pamilya ni Sam. Naging malihim din siya pagdating sa mga plano ng kanilang kasal na tila kakaiba para sa isang taong naghahanda sana para sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay.
Napansin din ng kanyang mga katrabaho sa paaralan na bihira niyang suotin ang kanyang engagement ring at kapag siya ay tinatanong, sinasabi lang niya na naiwan lang niya ito sa kanyang apartment. Mas nakababahala ang mga usapan ni Ellen sa kanyang pamilya. Noong Disyembre 2010, isang buwan bago ang kanyang pagkamatay, nagpadala si Ellen ng isang nakakagulat na mensahe sa kanyang mga magulang na gusto na niyang umalis sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sinabi niya sa kanyang ama na iniisip niyang tumigil sa pagtuturo kahit kalagitnaan na ng taon noon at bumalik sa kanilang bahay sa Harrisburg. Para sa isang taong mahal ang kanyang mga estudyante at pinaghirapan ang kanyang credentials, ito ay nakakagulat para sa pamilya. Nagsimula ring magpatingin si Ellen sa isang psychiatrist dahil daw nakaka-experience ito ng anxiety. Pero ayon sa detalyadong tala ng kanyang psychiatrist, nagliliwanag daw ang mukha ni Ellen Greenberg tuwing napag-uusapan niya si Sam Goldberg o ang nalalapit nilang kasal. Wala namang naitalang pag-iisip na gusto niyang saktan ang kanyang sarili at wala rin kahit na anong babala sa kung ano raw ang pwedeng mangyari. Dumating ang ika-26 ng Enero, may isang malakas na nor'easter ang paparating sa Philadelphia na magdadala ng makapal na niebe at delikadong kondisyon. Maraming paaralan sa buong lungsod ang nagpasya na mag-dismiss ng maaga at bandang 12:00 ng tanghali, umalis si Ellen Greenberg sa Juniata Park Academy habang nagsisimula ng bumagsak ang mga unang piraso ng niebe. Nag-text pa siya sa isang kaibigan at nagpapasalamat sa maagang dismissal sa kanyang paaralan. Isa lang siyang guro na natuwa sa biglaang pahinga at umaasang makakapagpahinga ng maayos pag-uwi niya sa kanyang bahay. 1:26 ng hapon, nahagip ng surveillance footage si Ellen na huminto pa sa isang gas station sa Umbria Street malapit sa Venice Lofts. Pinuno niya ang kanyang tangke, gumastos ng $41 at 20 sentimo para sa halos 13 galon ng unleaded gasoline. Praktikal iyong desisyon noon. Ang pagpuno ng tangke ay makakatulong para hindi magyelo ang linya ng gasolina sa gitna ng malakas na bagyo. Dumaan ang mga oras at dumating si Ellen sa kanyang apartment sa ika-6 na palapag bandang lampas 1:30 ng hapon. Sa loob, ginawa niya ang mga karaniwang gawain sa bahay. Sa kusina, naghanda siya ng prutas, hiniwa ang isang orange at hinugasan ng mga blueberries gamit ang strainer. 2 malilinis na kitchen knife ang nakalagay sa lababo. Binuksan niya ang kanyang laptop at pumunta sa mga website para sa pagpaplano ng kanyang kasal at ipinagpatuloy niya ang paghahanda sa kanilang nalalapit na kasal sa Agosto na hindi na pala mangyayari. Sa mga araw na iyon ay doon na rin nakatira si Sam at ayon sa surveillance footage ng building, umalis ito sa apartment 4:45 ng hapon papunta sa gym sa loob ng building na iyon. Ginamit niya ang kanyang keycard sa entrance ng gym at madalas siyang mag-ehersisyo sa fitness center ng building. Walang kakaiba sa sandaling iyon pero ang mga sumunod na pangyayari ay magiging isa sa pinakakontrobersyal na tawag sa 911 sa kasaysayan ng Philadelphia. Bandang 6:00 ng gabi, bumalik si Sam sa ika-6 na palapag. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng apartment gamit ang kanyang susi. Bumukas ito ng kaunti pero agad din itong tumigil. Nakalak ito mula sa loob at hindi sinasagot ni Ellen ang kanyang mga tawag. Hindi rin siya tumutugon sa kanyang mga pagkatok. Kinuha ni Sam ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-text kay Ellen. Unti-unting naging mas galit ang kanyang mga mensahe, pinabubukas ang pinto, tinatanong kung ano ang ginagawa niya at nagpapakita ito ng tumataas na inis. Makikita din sa security footage na mag-isa ni Sam sa hallway. Kalaunan, kinausap ni Sam si Hanton, ang doorman ng building na iyon at humihingi siya ng tulong para masira ang pinto. Sa kasamaang palad, tumanggi si Hanton dahil labag daw ito sa patakaran ng building pero nag-alok ito na tatawag ng pulis. Tumanggi si Sam at siya na raw ang bahala. Ginamit niya ang kanyang balikat para piliting buksan ang pinto
At di naman nagtagal, natanggal ang mga tornilyo ng swing bar latch. Hindi nasira ang mismong pinto pero ang lock mechanism lang ang kumalas. Pumasok si Sam sa loob at ang nakita niya ang magiging sentro ng 14 na taon ng mga tanong, investigasyon, kaso at kontrobersya. Alas 6:33 ng gabi, isang magulong tawag ang natanggap ng 911 Dispatch Center sa Philadelphia mula kay Sam Goldberg. Kalma at profesional ang boses ng dispatcher pero si Sam ay kabaliktaran nito. Sinabi niyang kailangan niya ng tulong agad at kakapasok lang daw niya sa apartment at nakita ang kanyang fiancé na nakahandusay sa sahig na may dugo sa paligid. Nagtanong naman ang operator ng mga basic na detalye katulad ng kung saan ang address nila at tinatanong kung humihinga pa ba ang kanyang fiancé. Tinanong din kung saan nanggagaling ang dugo at sinabi ni Sam na hindi niya alam. Nakatingin siya pero wala siyang makitang malinaw na pinsala dito. Nabanggit din niya na medyo kulay ube na ang mukha ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, may isang detalye na hindi makakalimutan sa kasong ito. Ang 911 operator na sinusubukang maintindihan ang sitwasyon ay patuloy na nagtanong kung baka nadulas si Ellen. Sinabi naman ni Sam na baka nga at may dugo raw sa mesa. Inutusan ngayon ng operator si Sam na tingnan kung humihinga pa si Ellen, kung gumagalaw ang kanyang dibdib at sinabi ni Sam na wala siyang nakikitang paggalaw. Ayon sa protocol, nagsimulang magbigay ng instructions ang dispatcher para sa CPR at sinasabing maaaring kailangan niyang igalaw ang katawan ni Ellen. Paglampas ng mahigit 2 minuto sa tawag, may natuklasan si Sam na ikinagulat niya. Bigla niyang sinabi na maaaring sinaksak daw ni Ellen ang kanyang sarili. Tumigil sandali ang operator at pinakiusapan siyang ulitin ang kanyang sinabi. Nilinaw ni Sam na nadapa daw si Ellen Greenberg sa isang kutsilyo at may kutsilyong nakabaon sa kanyang dibdib. Tinanong ng operator ngayon kung nasa dibdib pa rin ang kutsilyo at kinumpirma nga ni Sam na ito nga ay nandoon pa rin at agad niyang idinagdag na hindi niya ito inalis. Maingat na tinanong ng operator kung gaano kalalim ang pagkakabaon at tansya ni Sam na malalim ito at siguro mga 3 o 4 na pulgada ang lalim at ang kutsilyo na nakabaon ay mahaba. Mahigpit siyang inutusan ng operator na huwag hahawakan ang kahit ano doon. Hindi naman naglaon, dumating ang emergency responders ng alas 6:36 ng gabi at natagpuan nila si Ellen Greenberg sa sahig ng kusina na nakasandal ang likod sa mahabang cabinet malapit sa kalan. Nakasuot siya ng dark na hoodie na may zipper, gray na sweatpants at tan na Ugg boots. May hawak pa siyang puting tuwalya sa kaliwang kamay at ang kanan niyang kamay ay nakasarado na parang bahagyang kamao. May salamin din na nakalagay sa sahig malapit sa kanya at sa kanyang dibdib ay nakabaon ang isang 10 pulgadang serrated kitchen knife na may lalim na 4 na pulgada. Malamig na ang katawan ni Ellen sa mga oras na yun. Asul na ang dulo ng kanyang mga daliri at ang dugo sa paligid niya ay namumuo na rin. Agad na napagtanto ng mga paramedic na matagal na siyang wala. Hindi naman nagtagal, opisyal na idineklara ng mga emergency personnels na wala na si Ellen ng alas 6:40 ng gabi at ipinasa na nila ang eksena sa mga pulis. Ang hindi agad napansin ng mga unang pulis na dumating ay hindi lang 20 saksak ang nasa katawan ni Ellen. 10 rito ay nasa dibdib at tiyan pero may 10 pa sa likod ng kanyang ulo at leeg. Mayroon din siyang hindi bababa sa 11 pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nasa iba't ibang yugto ng paggaling. Pero kahit may ganitong ebidensya ng matinding karahasan sa kanyang katawan, gumawa ang mga pulis ng desisyon na makakaapekto sa buong investigasyon. Ayon sa kanila, itinuturing nila ang kasong ito na isang uri ng pagpapakamatay. Walang ebidensya na maayos na na-secure at hindi tinuring ang apartment bilang posibleng lugar ng krimen. Si Sam na napapalibutan noon ng mga kaibigan at kapamilya na agad dumating ay nakipagtulungan sa paunang pagtatanong.
Hindi siya pinusasan, hindi siya inihiwalay sa lugar at hindi rin siya itinuring na kahit ano kundi isang nagdadalamhating fiancé na nakakita sa trahedya ng kanyang magiging asawa. Kinabukasan, hahamunin ang unang desisyon na iyon, pero sa puntong iyon, huli na ang lahat. Umaga noon ng ika-27 ng Enero 2011, isinagawa ni Dr. Marlon Osborne ang autopsy kay Ellen sa tanggapan ng medical examiner ng Philadelphia. Ang kanyang mga natuklasan ang magiging pundasyon ng legal na laban na nagpapatuloy hanggang ngayon. Malala at nakakabahala ang mga resulta nito. Ayon sa kanya, may kabuoang 20 saksak sa katawan ng biktima at paulit-ulit na sugat sa kanyang dibdib, bawat isa nun ay maingat na naitala. Marami ring saksak ang natagpuan sa kanyang tiyan at ang mga sugat na natagpuan ay tila imposibleng mangyari daw sa iisang pagpapakamatay. 10 saksak sa likod ng leeg at ulo ni Ellen, may isang sugat sa likod ng kanyang leeg na sobrang lalim at umabot pa sa kanyang spinal cord. May ibang kwento ring sinasabi ang mga pasa. 11 contusions na nasa iba't ibang yugto ng paggaling na nagpapakita na parang paulit-ulit ang pangyayaring ito sa paglipas ng panahon. Mga ilang araw ang nakakalipas, gumawa si Dr. Osborne ng kanyang unang konklusyon. Si Ellen Greenberg ay sinaksak ng ibang tao. Inuri niya ang sanhi ng pagkamatay bilang isang kaso ng homicide. Para sa mga magulang ni Ellen na sina Josh at Sandy Greenberg na agad namang bumiyahe papuntang Philadelphia mula sa Harrisburg, hindi sila naniniwalang kayang gawin ito ng kanilang anak sa kanyang sarili at para sa kanila ay dapat maimbestigahan ng maayos ang pagkawala ng kanilang anak. Pero sa kasamaang palad, may mga miyembro ng Philadelphia Police Department ang nakipag-ugnayan sa opisina ng medical examiner para tutulan ang desisyong homicide. Dahil dito, agad nagkaroon ng meeting na dinaluhan ni Dr. Osborne, mga detective ng pulisya at mga kinatawan mula sa tanggapan ng district attorney. Sa meeting ay inilatag ng mga pulis ang kanilang paliwanag na pagpapakamatay nga ang kaso ni Ellen. Isang matibay daw na ebidensya na nakalaka ang pinto mula sa loob at nasa labas si Sam Goldberg at may security guard din daw na nakakita noong pinipilit niyang buksan ang pinto na nagpapatunay na nakalak nga ito. Wala din daw senyales ng pagpasok mula sa balkonahe at mukhang hindi nagalaw ang niebe doon. Ayon pa sa mga pulis, walang ibang tao sa apartment noong mangyari ito. At dahil sa ilalim ng pressure na ito mula sa mga otoridad, gumawa si Dr. Osborne ng desisyong labag sa kanyang kalooban. Noong ika-11 ng Abril 2011, opisyal na binago ni Dr. Marlon Osborne ang uri ng pagkamatay ni Ellen mula homicide patungong pagpapakamatay. Naiulat ito sa lokal na media na lubhang ikinagulat ng mga magulang ni Ellen. Ang investigasyon para hanapin ang responsable sa pagkamatay ng kanilang anak ay bigla na lang isinara ng walang paliwanag. Sa death certificate ni Ellen, nakalagay na suicide ang dahilan ng kanyang kamatayan. Isang salitang hindi kayang tanggapin ng kanyang mga magulang. Sa mga sumunod namang linggo at buwan matapos ang pagkamatay ni Ellen, nagsimula ng sariling pribadong investigasyon ang mga magulang ni Ellen at ang kanilang mga natuklasan ay sunod-sunod na hindi pagkakatugma ng mga sinabi ng mga pulis, pagkukulang sa proseso at mga ebidensya na tila taliwas sa opisyal na desisyon sa bawat hakbang ng kaso. Una ay ang usapin tungkol sa swing bar latch at sa security guard. Matatanda ang sinabi ng mga pulis kay Dr. Osborne na may building security na andoon nang pilitin daw ni Sam Goldberg na buksan ang pinto at ito ay nagpapatunay na nakalak nga ito mula sa loob kaya naging mahalagang detalye ito sa desisyong suicide. Pero sa pag-iimbestiga ng mga magulang ni Ellen, iba ang ipinapakita ng surveillance footage. Malinaw sa video na mag-isa ni Sam sa hallway sa labas ng apartment 603.
Ang doorman naman ng building na si Phil Hanson ay kalaunan lumagda sa isang sworn declaration na nagsasabing hindi siya sumama kay Goldberg sa ika-6 na palapag at wala siya roon nang piliting buksan ni Sam ang pinto. Para sa mga magulang ni Ellen, ang pinakabasehan ng desisyong suicide ay napatunayan nilang hindi tama. Ang mas nakakabahala pa ay nang suriin nila ang swing bar latch, lumalabas na maaari pala itong manipulahin mula sa labas ng apartment. Ipinakita ng mga security expert na ang ganitong klase ng lock ay pwedeng maisara ng isang tao palabas at saka hilahin ang pinto sa tamang paraan. Ibig sabihin, walang pinapatunayan ang lock ng pintuan. Sumunod ay ang mismong tawag ni Sam sa 911. Para sa mga eksperto sa wika at mga investigador na nakinig sa recording, maraming problema rito. Pabago-bago ang paglalarawan ni Sam sa kondisyon ni Ellen habang tumatagal ang tawag. Sa una, sinabi niyang baka nadapa o tumama ang ulo nito at pagkalipas pa ng mahigit 2 minuto bago niya nabanggit ang kutsilyong nakabaon sa dibdib nito. Para sa isang taong kakabukas lang ng pinto at nakakita ng fiancé niya na napapalibutan ng dugo, napakalaking detalye iyon para hindi niya yon mapansin. Dahil sa mga nakakabahalang pagkukulang ng mga investigador at mga pulisya, kumuha uli ng sarili nilang forensic experts ang pamilya ni Ellen para suriin ang mga ebidensyang kanilang nakalap at dito nagsimulang lumantad ang mga detalye ng kasong pinalagpas ng mga otoridad. Si Dr. Cyril Vecht, isang kilalang forensic pathologist, ay nagsabing lubhang kahinahinala ang pagkamatay ni Ellen at posibleng gawa talaga ito ng ibang tao. Binanggit niya na halos imposible para sa isang tao na saktan ang kanyang sarili sa likod ng ulo at leeg, lalo na sa lakas na kakailanganin para maabot ang spinal cord. Sa pagpapatuloy ng mga pribadong investigador na sumusuri ulit sa kaso, pinatunayan din nilang ang mga blood splatter na natagpuan sa lugar ng krimen ay hindi tugma sa self-inflicted na sugat. Ang posisyon ng katawan ni Ellen na nakasandal sa cabinet ay nagdulot din ng tanong kung paano niya nagawang sakta ng kanyang sarili ng paulit-ulit at saka mapunta sa ganung ayos. Pinaka nakakabahala din ang mga ebidensya na may ilang sugat na tila nangyari matapos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Si Dr. Lindsay Emery na nagsuri ng sample mula sa cervical spine ni Ellen ay nakakita ng palatandaan na may sugat din ito sa leeg na walang aktibong pagdurugo na nagpapahiwatig na maaaring wala na siya nang mangyari iyon. Ibig sabihin nito, malinaw na hindi niya iyon magagawa sa sarili niya dahil patay na ito sa mga sandaling iyon. Ang mga pasadin sa katawan ni Ellen ay nagsasabi rin ng ibang kwento. 11 contusions na nasa iba't ibang yugto ng paggaling ang nagpapakita ng paulit-ulit na pananakit sa paglipas ng panahon. May mga ilang araw o linggo na ang tanda at ayon pa sa mga pathologists na tumingin sa mga larawan, ang pattern nito ay tugma sa paulit-ulit na pananakit. Ang mga tala din ng psychiatrist ni Ellen ay naging mahalagang ebidensya rin sa kaso at habang binibigyang diin sa desisyong suicide ang kanyang anxiety at stress sa trabaho, ibang larawan ang ipinakita ng detalyadong notes nito. Oo, may mga stress at anxiety si Ellen tungkol sa trabaho at pagpaplano ng kanyang kasal, pero wala siyang ipinakitang pag-iisip na saktan ang kanyang sarili. Sa katunayan, nakasaad pa na mas nagiging masaya ang kanyang kilos tuwing pinag-uusapan si Sam o ang kanilang nalalapit na kasal. Para sa mga magulang ni Ellen, hindi ito ugali ng isang taong nagbabalak wakasan ang kanyang sariling buhay. At habang lalong lumalalim ang paghahanap ng pamilya Greenberg sa katotohanan, nadiskubre nila ang tila sunod-sunod na pagkukulang sa investigasyon mula pa sa simula. Noong gabi ng ika-26 ng Enero, nagdesisyon ang mga pulis na pagpapakamatay ang nangyari at iniwan ang lugar matapos umalis ang mga investigador ng medical examiner. Hindi rin nila siniguro ang apartment bilang posibleng crime scene at hindi rin nila iningatan ang mga ebidensya.
Dagdag pa rito, hindi din nila sinuri ng maayos ang lugar para sa fingerprints o DNA maliban sa pinakasimpleng paraan. Noong ika-27 ng Enero, mas lalong lumala pa ang kontrobersya tungkol sa usaping ito dahil si Melissa Ware, ang property manager ng building, ay tumanggap ng tawag mula sa isang lalaking kamag-anak ni Sam, ang kasintahan ni Ellen, at ito ay humihingi ng access sa apartment 603 para kunin ang mga personal na gamit para sa burol. Dahil naman sa nangyari kay Ellen, nakipag-ugnayan si Ware sa Philadelphia Police Department para kumpirmahin muna kung may restriksyon sa pagpasok sa apartment, pero nakapagtatakang pinayagan ito ng mga pulis, kaya sa mismong umaga ding iyon, pumasok sa apartment ang tiyuhin ni Sam na si James Schwartzman. Hindi lang siya basta tiyuhin ni Sam. Siya ang chairman ng Pennsylvania Judicial Court Board at isa ito sa pinakamakapangyarihang legal na posisyon sa estado. Kinuha niya mula sa apartment ang iPhone ni Ellen Greenberg, ang kanyang personal na laptop, ang kanyang work laptop at pati ang laptop ni Sam, at dahil dito tuluyang nasira ang chain of custody ng mga mahahalagang ebidensya. Ang mas nakakaalarma pa, pinayuhan si Melissa Ware ng pulis na kumuha ng crime scene cleanup crew, at nang makakuha na ng search warrant ang homicide detectives ng Philadelphia noong ika-28 ng Enero, 2 araw matapos ang pagkamatay ni Ellen, nalinis na ang buong lugar at wala na ang kahit na anong bakas ng mga dugo sa apartment. Ibig sabihin, nabura na ang anumang posibleng DNA at naibalik na ang apartment sa dati nitong itsura. Nang hilingin ng mga detective ang mga electronic device mula kay Schwartzman, nakuha nila ito noong ika-29 ng Enero. Pero ang mga ito ay hawak na ng pamilya ni Sam, ang kasintahan ni Ellen, sa loob ng 48 oras. Para sa pamilya ni Ellen, sapat na ang panahong iyon para masuri o mabura ang anumang mahalagang ebidensya doon. Nadiskubre din ng pamilya ni Ellen na may problema din si Dr. Osborne sa medical examiner's office. Noong 2012, ang kanyang supervisor ay gumawa ng ilang memo tungkol sa mga pagkakamali at hindi pagtutugma sa kanyang trabaho, na ang ilan ay tinawag na napakabigat at maaaring magdulot ng seryosong epekto. Matatandaang siya ang pathologist na pinagkatiwalaan sa kaso ni Ellen, at ang kanyang pagbabago mula homicide patungong suicide ang tuluyang nagsara sa investigasyon. Dahil sa mga panibagong tuklas na ito, hindi pumayag sina Josh at Sandy, ang mga magulang ni Ellen, na mabaon lamang sa limot ang kaso ng kanilang anak. Kaya naman, noong Oktubre 2019, nagsampa sila ng civil lawsuit laban sa opisina ng medical examiner ng Philadelphia at kay Dr. Osborne. Sila ay humihiling na baguhin ang sanhi ng pagkamatay ni Ellen bilang homicide o undetermined. Dahil sa kaso, napilitan silang ilabas ang libu-libong pahina ng dokumento, mga larawan mula sa autopsy, police reports at internal communications na matagal nang hindi nakikita sa publiko. Ang mga nilalaman nito ay lubhang nakakagulat. Noong taong 2018 naman, opisyal na kinuha ni George S. Shapiro ang kaso mula sa mga otoridad ng Philadelphia, at sa loob ng ilang taon, nagbigay ang pamilya Greenberg ng napakaraming bagong ebidensya sa kanyang opisina na naglalaman ng mahigit 10 gigabytes ng data, kabilang ang detalyadong forensic files, 3D analysis ng bawat isa sa 20 saksak, at mahahabang testimonya mula sa opisyal ng medical examiner. Sa kasamaang palad, noong taong 2019, inanunsyo ulit ng opisina ni Shapiro na isasara na nila ang investigasyon, at binanggit ang mga search sa computer na umunoy nagpapakita talaga ng pag-iisip na saktan ni Ellen ang kanyang sarili. Dahil dito, labis itong ikinasama ng loob ng pamilya ni Ellen. Noong taong 2022, doon lamang natuklasan ng mga netizens na si Attorney General Shapiro pala ay may connection pala sa pamilya ni Sam at kay James Schwartzman, at lumalabas ang posibilidad na kayo na ang humusga.
Dahil naman sa lumalakas na pressure mula sa publiko, inilipat ng opisina ni Shapiro ang kaso sa Chester County District Attorney's Office. Sinuri nila ang kaso at noong Nobyembre 2024, inanunsyo na hindi nila mapapatunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa na may krimen ngang nangyari kay Ellen at idiniklara ulit nilang inactive ang investigasyon. Nakakapagtaka ring hindi kailanman pinangalanan si Sam bilang suspect sa kaso. Hindi siya kinasuhan ng kahit anong krimen at kahit nakipagtulungan siya sa paunang pagtatanong ng mga pulis, napakababaw ng naging investigasyon kaya walang malalim na pagtatanong na nangyari. Matatandaan ding nung taong 2014, 3 taon lang matapos ang pagkamatay ni Ellen, nagpakasal si Sam kay Caroline sa isang engrandeng seremonya sa The Plaza Hotel. Ngayon ay may mga anak na sila at tahimik na silang namumuhay. Nagtratrabaho si Sam bilang freelance senior producer at kailanman ay hindi siya nagbigay ng pahayag sa publiko tungkol sa lumalakas na panawagan para sa sagot kung ano talaga ang nangyari kay Ellen. Sa loob din ng 13 taon, patuloy na nanindigan si Dr. Marlon Osborne sa kanyang binagong desisyon na si Ellen Greenberg ay nagpakamatay, pero noong Pebrero 2025 may nangyaring hindi inaasahan. Bilang bahagi ng settlement sa kaso ng pamilya Greenberg, nagsumite si Dr. Osborne ng isang sworn statement na yumanig sa mga taong sumusubaybay sa kaso matapos niyang suriin muli ang mga karagdagang impormasyon na lumabas sa paglipas ng mga taon. Sinabi ni Dr. Marlon Osborne na sa kanyang profesional na opinyon, ang uri ng pagkamatay nga ni Ellen Greenberg ay dapat ilagay sa kategoryang iba sa pagpapakamatay. Matapos ang nakakagulat na pagbabagong ito, pumayag ang opisina ng Medical Examiner ng Philadelphia na muling suriin ang kaso bilang bahagi ng settlement. Pero noong Oktubre 2025, naglabas ng komprehensibong review ang Chief Medical Examiner ng Philadelphia at sa kasamaang palad, nananatiling pareho ang opisyal na desisyon. Lumalabas na suicide pa rin ang dahilan ng kamatayan ni Ellen. Dahil dito, mas dumami pa ang mga tanong dahil paano nga ba talaga magagawa ng isang tao na saksakin ang sarili ng 10 beses sa likod ng ulo at leeg at paano niya maaabot ang sariling spinal cord ng ganoon kalakas para maputol ito. At bakit may 11 pasa sa katawan ni Ellen na nasa iba't ibang yugto ng paggaling? Kung may balak siyang saktan ng kanyang sarili, bakit pa niya pinuno ang tangke ng kanyang sasakyan para sa mga susunod na araw? Bakit siya naghahanda ng pagkain, tumitingin ng mga website para sa kasal at nakikipag-text pa ng normal sa kanyang mga kaibigan? Sa kasamaang palad, hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, mananatiling ganito ang kaso ni Ellen. Isang misteryong mahirap ipaliwanag, isang desisyong salungat sa lohika at isang trahedyang patuloy na naghahanap ng sagot. Hanggang ngayon ay nananatiling pinal ang desisyon ng korte sa kasong ito at maaaring sa mga susunod pang mga taon, hindi na ito mababago pa. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kasong nagpapatunay na minsan ang sistema ng batas ay nagiging may kinikilingan at hindi patas. Kaya mahalagang patuloy tayong maging mapanuri, manindigan sa katotohanan at wag na wag titigil sa paghahanap ng hustisya lalo na sa mga minamahal natin. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng video na ito ay huwag mong kalimutang i-comment naman sa ibaba kung saan mo ito napanood at anong oras para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.